Ang lalaking ito na siyang yumayapak sa mga tao. Hindi lamang ang unang paraon ng Ehipto, kundi isa rin sa pinakamatandang mutant sa mundo. Noong panahong puno ng kamangmangan at hindi pa umuunlad, itinuring ng lalaki ang sarili bilang Diyos at tinatamasa ang pagsamba ng lahat. Pinamunuan ng ilog Nile gamit ang marahas na pamamaraan. Walang nakakaalam kung gaano katagal na nabuhay ang paraon sa likod ng maskara. Natatandaan lamang na sa bawat 60 taon, sasamahan siya ng 4 na mangangabayo papasok sa piramide para sa seremonya. Ang mga nakakapagyakap sa lugar na ito ay pawang mga taong lubos na tapat kay Apokalipsis. Sila lang din ang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang matandang lalaking ito na tila mahina na. Para mapasaya ang kanilang Panginoon, nagsumikap ang mga Death Knight na pumili ng isang katawan na may kakayahang gumaling. Sa ganitong paraan, kapag natapos na ang paglipat ng kamalayan ni Apokalipsis, makakamit ang immortalidad na pinapangarap ng iba. Sa loob ng libu-libong taon, sa pamamagitan ng paglipat ng kamalayan, hindi lamang niya nakamit ang immortalidad, kundi kaya rin niyang agawin ang kapangyarihan ng kanyang host. Walang katapusang pagdaragdag sa kanyang sarili, maituturing na walang kapantay. Nang handa na ang lahat, opisyal nang nagsimula ang seremonya. Sa isang hudyat ng mataas na pari, ang iba't ibang uri ng hayop sa lungsod ay mabilis na humila ng lubid. Dahan-daang iniangat ang 3 kurtina na nakatakip sa tuktok ng piramide. Kumikinang ang mga gintong ron sa sinag ng araw. Sumusunod ito sa magandang disenyo na nakaukit, sumasalamin sa loob ng piramide. Biglang nagliwanag ang buong lupa ng ginto. Umakyat ang mainit na enerhiya mula sa altar. Para itong mga ugat ng katawan, binubuksan ng daan para sa Apokalipsis ang kanal ng kamalayan. At ito rin ang isa sa kanyang mga sandali ng kahinaan. Bago lamunin ng mga gintong ugat ang tagapagdala, kailangan ng 4 na kabalyero na magbantay upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit matagal nang naghihirap ang mga mamamayan ng Ehipto. Agad na binuksan ng mga handang bantay ang kurtina. Sa bilis na di mapapantayan, binasag nila ang mga haligi ng malaking bato. Ang mabigat na bagay ay mabilis na bumagsak sa daan pababa. Agad na sinarado ng mga rebeldeng nagkukubli sa loob ng palasyo ang mga pinto para makatulong. Ang biglaang pangyayari ay agad na nagpagalit sa 4 na kabalyero na nagbabantay. Agad nilang ginamit ang kanilang mga kapangyarihan laban sa mga kalaban. Ngunit handa nang mamatay ang mga bantay. Kahit na maging pulbos at butoy, kailangan kong patayin ang mapang-ipang hari at ibalik ang kapayapaan sa Ehipto. Ngunit bilang isang karaniwang tao, ang makipagsabayan sa Diyos ay napakahirap. Sa isang iglap lamang, ang mga rebeldeng sumusubok na lumapit kay Apokalipsis ay naging abo. Buti na lang at ang kanilang sakripisyo ay nagbigay ng panahon para masira ang piramide. Ang napakalaking bagay na nawalan ng suporta ay nagsimulang gumuho mula sa loob. Agad na natakot ang mga taong nanonood at nagsitakbuhan. Habang gumuho ang piramide, patuloy na bumagsak ang malalaking bato sa loob at nanginginig ang lahat. Isang natitirang Deathstroke ang palihim na nagtago sa itaas at naghihintay ng pagkakataon. Nasa kritikal na yugto na ang pagbabagong ito. Para maprotektahan ng amo, dali-daling sinalo ng lalaki ang malaking bato at buong lakas na inihagis. Ngunit ang dalawa pa ay natabunan sa loob ng bulwagan. Ang kamalayan ng reyna ay unti-unting lumipat sa katawan ng kanyang tagapag-alaga. Biglaang nagbago ang anyo. Ang matandang katawan ay nagsimulang maging bato. Sa kritikal na sandali, tumalon si Deadpool mula sa mataas na plataporma at sinubukang magbigay ng nakamamatay na suntok. Ngunit nasambat siya ng Death Knight sa ere. Nag-iba ang buong katawan niya na parang lubid. Ngunit sayang, habang bumabagsak ang malaking bato sa huling haligi na may tindig, biglang gumuho ang buong piramide at nagsimulang lumubog sa ilalim ng lupa. Ang tuktok na ginto ay bumagsak. Ang dambana ng paghahayag ay nahulog sa malalim na bangin. Sa gitna ng panganib, huling pagtatangka ng Death Knight, ginamit ang kapangyarihan upang ihulog ang baluti ni Apokalipsis, at muling ikinabit sa katawan ng batang tagapagmana. Agad na gumamit ng natitirang enerhiya para lumikha ng proteksyon para sa kanyang amo. Gamit ang sarili nitong buhay, pinrotektahan nito ang huli hanggang sa kamatayan. Sa huli na hadlangan nito ang patuloy na pagbagsak ng malalaking bato at walang pag-aalinlangang tinanggap ang kamatayan. Sa gayon, dahil sa pagsasakripisyo ng Death Knight, nailigtas ang buhay ni Apocalypse at naghintay ng muling pagkabuhay sa kailaliman ng lupa. Ngunit kahit na lumipas na ang libo-libong taon, ang mga tagasunod niya ay laganap pa rin sa buong mundo. Para maibalik sa buhay ang kanilang amo, humihingi sila ng biyaya. Sinuyod nila ang bawat sulok ng Ehipto. Sa wakas,
natagpuan na sa kailaliman ng lupa ang nawawalang mga labi ng piramide, habang ang sinag ng araw ay unti-unting tumatagos sa yungib at nagpapaliwanag sa kadiliman. Ang mga gintong simbolo na natutulog sa loob ng libo-libong taon ay muling nabuhay. Ang mga sinag ng enerhiya ay mabilis na kumalat pababa, at hindi inaasahan, na kumpleto nito ang huling ritual ng muling pagkabuhay ni Apokalipsis. Ngunit hindi niya inakala na aabot pa ito ng 5,000 taon. Nabuhay si Apokalipsis, ngunit bago pa man niya maayos ang kanyang mga iniisip, agad na nanlilisik ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Biglang lumipad ang napakalaking batong nakadagan sa akin, dahilan para manginig ang lupa. Nakitang delikado na ang sitwasyon ng mga tagasunod, dali-dali silang tumakas palabas ng yungib. Ngunit huli na ang lahat, habang ang kapangyarihan ni Apokalipsis ay tuluyang nag-ipon at biglang nawala. Ang dating mga gusaling piramide at ang mga tagasunod ay muling nalibing sa ilalim ng lupa, ngunit ang pagtapak sa kanyang lupang tinubuan ay hindi nagdulot ng kahit anong pakiramdam ng pagiging malapit sa kanya. Lahat ng nasa paligid niya ay nakaramdam siya ng matinding pagkaiba. Ang dating masagana at maunlad na kabisera, ngunit ngayon, ito'y naging marumi, magulo, at walang kaayusan. Pati ang mga mutant na dating itinuturing na mga Diyos ay kailangang magnakaw para mabuhay. Isang insulto ito sa kapangyarihan. Ngunit tila sanay na si Storm, na mahirap ang buhay, sa pamumuhay na may pagnanakaw. Tumakbo siya papasok sa eskinita para makaiwas sa mga tindero. Alam mo ba ang kapalaran ng mga magnanakaw? Sige, piliin mo kung alin sa dalawang kamay. Ngunit sa gitna ng panganib, si Apocalypse, na nakabalabal, ay biglang sumulpot sa likuran. Ni hindi man lang niya sinulyapan ang mga ito. At tinanong si Storm kung sino ang namamahala na sa mundo. Nang makita niyang abala ang babae sa mga nagtitinda at hindi ito makasagot, marahan na lang na inilipat ni Apocalypse ang mga daliri niya, at agad na kinontrol ang buhangin para putulin ang ilang ulo. Ang mga nagtitinda ay natakot at napaihi sa sobrang takot, sunod-sunod silang nagmakaawa, pero hindi sila binigyan ni Apocalypse ng pagkakataong mabuhay. Dahil sa lakas ng loob, basta na lang niya isinaksak ang lalaki sa dingding. Laking gulat ni Storm nang makita iyon, pero dahil nailigtas siya nito, dinala niya si Apocalypse sa kanyang tirahan. Ngunit dahil sa hindi sila magkaintindihan, nahirapan silang mag-usap. Hindi niya alam kung bakit naroon si Apocalypse. Hindi naman nag-alala ang lalaki at nag-abot ng kamay. Sinimulan niyang punan ang mga kakulangan sa kasaysayan gamit ang telebisyon. Sa loob lang ng ilang minuto, nalaman na niya sa internet ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga insekto, matapos nilang ipagkanulo ang kanilang mga sarili, ay nagawang maghari sa buong mundo gamit ang mga armas nuklear. At basta na lang naglalagay ng mga red line at red carpet, 10 year-anniv samantalang ang mga mutant naman ay itinuturing na mga outcast at iniiwasan. Bilang isang Diyos ng Ehipto na dating pinagpipitaganan, hindi niya matanggap ang ganitong kalagayan ng mundo. Kaya't napagpasyahan kong burahin mismo ang lahat ng nilikha ng sangkatauhan, at muling hubugin ang sibilisasyon. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagbuo ng aking 4 horsemen. At ang Storm, na nasa harapan ko, ay angkop na angkop. Nakita kong nanlilisik ang mga mata ni Apocalypse. At ang buhok ni Storm ay mabilis na nagbago sa harap mismo ng aking mga mata. At ang kanyang katawan ay napuno ng napakalakas na kapangyarihan. Isa yan sa mga kapangyarihan ni Apocalypse. Kayang palayain ang walang hanggang potensyal sa katawan ng mga mutant. Para kay 7, bilisan ng pagtipon sa 4 horsemen. Si Storm, kasama si Apocalypse, ang hahanap kay 7 at kay Caliban. Ang impormanteng ito ay may malawak na underground network. Makatutulong siya sa kanila na mahanap ang mga angkop na tao. Kailangan ko ang tulong mo, anak. Hindi ka naman mukhang ama ni Caliban, bukod sa pareho kayong kalbo. Nakita ni Psylocke ang masamang intensyon ni Apocalypse. Ginamit niya agad ang kanyang kapangyarihan sa isip para lumikha ng lightsaber at sinubukang makuha ang dalawa. Ngunit ang lalaki ay nagsalita lamang ng ilang salita. Naramdaman ni Lingday na dumami ang kanyang lakas ng isipan. Ang kanyang espada ay mas lalong tumibay at nakamamatay. Para magpasalamat, kusang loob siyang sumuko kay Chunky, at ipinakilala pa niya ang isang anghel na kilala sa underground fighting ring dahil sa pagkatalo ng 1,000 kalaban. Ngunit ang lalaki ay natalo sa huling laban. Para siyang isang walang silbi. Nakita iyon ng Diyosa at muling ginamit ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang mahina at mortal na katawan bilang pundasyon para sa pag-angat. Ibinago niya ang sirang pakpak ng anghel tungo sa matigas at matalim na espada na bakal.
Isang kaway lang ay may kasamang pangmalayo ang pag-atake. Agad na pinapataas ang pinsala. Isang kabalyero na lang ang kulang, at sisimulan na ni Apokalipsis ang kanyang plano sa pagtatapos ng mundo. At ang kanyang hahanapin ay ang tinatawag na taong eksena, si Magneto. 10-year anniversary dahil sa pagtatangkang pagpatay sa emperador 10 taon na ang nakakaraan. Si Magneto ay nagtago at naging isang manggagawa sa pabrika ng bakal at nagsimula ng bagong buhay. Ngunit ng araw na iyon, ang isang kasamahan sa trabaho ay nagkamali sa paggawa. Ang isang pugon na bakal na tumitimbang ng libo-libong tonelada ay biglang sumandal, naputol ang mga kadena at bumagsak. Sa gitna ng krisis, isang karaniwang manggagawa ang nag-abot ng kamay, at itinaas niya ang mabigat na bagay sa ere. Iniligtas ang 7 katao. Ngunit pagkatapos gumawa ng mabuti, siya ay naging lubhang kinakabahan. Natatakot siyang matuklasan ng iba na mayroon siyang sobrang kakayahan para sa kaligtasan. Ang tinutugis na si Magneto ay dali-daling bumalik sa kanyang tahanan. Pakuha mo sa asawa mo ang mga gamit niya at umalis na kayo rito agad. Alam niya sa sarili niya na kapag nahalata ang tunay niyang pagkatao, ang pamilyang ito na pinaghirapan niyang mabuo, ay mabubuwag agad. Ngunit kahit anong hanap nila sa buong bahay, hindi nila makita ang kanilang anak na babae. Bigla na lang nakarinig si Mang Juan ng kakaibang ingay sa kagubatan. Doon niya nalaman na ang mga kalaban pala ay matagal nang nakakulong sa mga pulis. 10 taon nang nagtatago si Mang Juan, at lagi siyang mabait sa kapwa. Nakatayo sa kabila ay pawang mga dating magkakaibigang kapitbahay na dating nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ngunit nang malaman ng mga ito ang pagiging mutant niya, isang matinding pagkamuhi pa rin ang ipinakita. Para maprotektahan ang kanyang musmos na anak, kusang sumunod si Magneto at pumayag na imbestigahan. Ngunit sa alaala ng kanyang anak, ang ama ay hindi kailanman isang kriminal na may matinding kasamaan. Hindi siya dapat makuha ni Newman. Ang kalungkutan ay unti-unting nagiging galit. May mga kawawang nagkukumpulan at umiikot sa kalangitan. May kakayahang makipag-usap sa mga hayop pala ang anak. Ngunit habang lalong lumalakas ang emosyon niya, ang mga kawan ay nagsimulang umatake ng walang kontrol sa mga residente ng bayan na gustong kunin ng ama. Nakita ito ng ina at dali-daling lumuhod para patahanan ng anak. Di ko inaasahan na nangyari ito ngayon din. Ang atensyon ng isa sa mga pulis ay naaga ng isang ibon, at hindi niya namalayan na nabitawan na niya ang busog. Ang palaso ay tumama at tinamaan nito ang asawa at anak ni Magneto. Biglang tumahimik ang lahat. Nagsipaglipasan ang mga ibon at hayop. At ang natira na lang ay ang isang kawawang nilalang na nawalan ng pamilya, na nagagalit sa langit. Pinaglalabas niya ang kanyang kalungkutan. Hindi maintindihan ni Magneto. Ang pag-iral ng kanyang asawa at anak ay dapat sana'y nagpawi na ng kanyang galit sa sangkatauhan. Ngunit pinili nilang sirain ang kanyang pamilya. Pati ang kanyang musmos na anak ay hindi nakaligtas. Isang maling pag-iisip ang nagtulak kay Magneto sa matinding pagkabaliw. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang mga salarin. Ito ba ang gusto mo? Ganito ba dapat ang maging ako? Pagkatapos ay bumalik si Magneto sa pinagmulan ng kanyang pagkakamali. Gamit ang aking kapangyarihan, ikinandado ko ang bakal na pinto. Pagbabayaran nila ang ginawang pagtataksil. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang portal ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. At may mga lalaking mukhang masasama ang lumabas doon. Ang nangunguna ay si Apocalypse, ang pinakamatandang mutant sa buong mundo. Akala ni Magneto ay pipigilan siya nito sa paghihiganti. Kaya agad siyang nagbanta, ngunit bigla na lang pumuti ang mga mata ni Chunky. At ginamit ang kanyang kapangyarihan para patayin ang mga walang utang na loob na iyon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Magneto at nag-alok ng pakikipagtulungan. Naguluhan naman ang lalaki. Parang mayroong mahiwagang kapangyarihan si Chunky, na humila kay Magneto papasok sa isang portal patungo sa dating kampo ng konsentrasyon ng Nazi. Muli niyang narinig ang pagsigaw ng kanyang ina, na muling nagdala sa kanya sa kadiliman. Agad namang pinakiramdaman ni Tian Hao si Magneto gamit ang mga metal na nasa ilalim ng lupa. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa kadiliman na nakabaon sa ilalim ng kanyang mga paa, siya'y lubos na makakapagpakawala ng kanyang potensyal at makakakuha ng kapangyarihang kayang sumira sa mundo. Ang mga masasakit na alaala ng kanyang nakaraan ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan, na nagpasimula kay Magneto na kamuhian ng sibilisasyong itinayo ng sangkatauhan. Parang naramdaman ng mga partikulo ng metal sa ilalim ng lupa ang galit ng lalaki, at naging mga dragon na lumipad paitaas. Sa ilalim ng nakakaakit na mga salita ni Apocalypse, sa isang iglap ay naging pantay na lupa ang kampo ng konsentrasyon.
Hindi pa kailanman naranasan ni Magneto ang ganito kalakas na kapangyarihan. Para siyang muling isinilang at tuluyang nalugmok sa kadiliman. At siya rin ang magiging pinakamahalagang pyesa ni Apocalypse sa pagbabagong anyo ng sibilisasyon. Agad na napansin ng media ang mga ginawa ni Magneto. Nag-alala si Professor X na mawalan ng pag-iisip ang kaibigan at makagawa ng malaking kasalanan. Kaya naman agad niyang sinuot ang kanyang brainwave amplifier at nakipag-ugnayan sa kaibigan. Ngunit sa sandaling makapasok siya sa isipan ni Magneto, naramdaman ni Professor X ang matinding kalungkutan ng kaibigan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at mga anak. Hindi ko namamalayan, nakaramdam ako ng pakikiramay at tumulo ang dalawang luha. Ngunit para sa kapayapaan ng mundo, umaasa pa rin si Charles na maging maluwag si Old One. Ngunit ng mga oras na iyon, nadama ng Reyna ang presensya ng propesor. Agad na sumabog ang saya sa puso. Doon niya napagtanto na ang pagkontrol sa isipan ng iba ang tunay na sagot. Basta't makuha niya ang kakayahan ng propesor, hindi na siya muling mag-aalala na saksakin sa likod. Maghahari siya sa mundo ng walang hanggan. Dahil dito, agad na ginamit ni Chunky ang kanyang kapangyarihan upang salakayin ang isipan ng propesor. Salamat sa pagpapapasok mo sa akin. Napansin ito ng mga kasamahan pero wala silang magawa. Nanood na lang sila habang kinokontrol ng Reyna ang propesor. At gamit ang brainwave amplifier, tumpak na natagpuan ang bawat sundalong nasa bawat submarino. Pagkatapos ay nagbigay ng utos para kontrolin sila at paputukin ang mga sandata patungo sa langit. Mula noon, wala nang tinatawag na superpower. Kahit gaano karami pang red line ang iguhit, hindi na sila mapapantayan ng mga mutant sa paghahari sa mundo. Sa isang iglap, ang mga mataas na opisyal ng militar ay nabalot ng di pa nararanasang takot, ngunit wala silang magawa kundi panoorin ang lahat ng nuclear bomb sa mundo na unti-unting lumulutang sa ere. Sa gitna ng panganib, pansamantalang nakabawi ng malay ang propesor. Dali-dali niyang inutusan ang shockwave na sirain ang brainwave amplifier. Pilit na pinutol ang koneksyon kay Apocalypse, ngunit sa wakas ay nailigtas nila si Charles. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating si Apocalypse sa lugar na ito gamit ang isang portal at dinukot ang propesor na noon ay walang malay. Nakita ito ni Shockwave at sinubukang pigilan sila. Pero hindi inaasahan, natama ng energy device at sumabog ng malakas. Buti na lang, dumating si Quicksilver na may kakaibang background music at pumasok sa paaralan. Pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan at sumugod. At ang mga susunod na eksena ay isa sa mga paborito kong parte. Kailangang ipakita ang orihinal na pelikula bilang pagpupugay. Nang mapagtanto ng lahat na ligtas sila, ang paaralan ay naging isang tambak na ng mga basura. Mas malala pa, dahil sa impact ng pagsabog, dahil malapit sila sa pinangyarihan, sila ay nasawi. Kasabay nito, pinalakas ng Diyosa ang kakayahan ng propesor, at gagamitin niya bilang tagapamagitan upang makapaghatid ng mensahe sa lahat ng tao sa mundo, at ipahahayag ang kanyang pagsira sa umiiral na kaayusan at muling bubuo ng sibilisasyon. At ang mga inosenteng tao ay muling mapamamahalaan ng mga mutant, ngunit hindi inaasahan ni Apocalypse, na sinamantala ng propesor ang pagkakataon upang magpadala ng isang pribadong mensahe kay Jean na may code, na nagsasabi ng kanyang eksaktong lokasyon, at agad na ipagsama ang X-Men patungo sa Cairo para sa rescue operation. Ngunit bago iyon,
Nais ni Changqi na gawing sentro ng sansinukob muli ang dating lupang tinubuan, at ang mga mumunting lamok ay muling magpapadyak sa kanyang paanan at mag-aalsa pa. Sa isang iglap, napuno ng kalungkutan ang lungsod ng Cairo. Inubos nila ang kanilang mga ipon at ari-arian. Para bang hinugasan ng panahon at naging alikabok na. Patuloy na dumadagdag sa ilalim ng piramide. At sa madaling panahon, isang napakalaking at napakagandang palasyo ang nabuo sa ilalim ng kontrol ni Changqi. Ngunit ang kapalit nito ay ang pag-ubos sa lahat ng gusali sa paligid ng mga mamamayan, para mapabilis ang pagkumpleto ng kanyang ambisyon. Mula sa buhangin, lumikha ang reyna ng helmet ni Magneto, para gamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng buong husay. Iba't ibang metal ang tinawag at sumabog mula sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng kontrol ni Magneto, nabuo ang isang malakas na magnetic field. Maaaring makayanan pa ng lupa sa ngayon. Pero sa ganitong bilis, marahil ay hindi na magtatagal. Ang sibilisasyon ng sangkatauhan na itinatagpa mula sa panahon ng tanso ay lubusang mawawasak. Kasabay nito, dadalhin ni Apocalypse si Professor sa loob ng piramide, para sa isang ritual upang sapilitang agawin ang kapangyarihan ng isa't isa. Sa oras na iyon, lahat ng nilalang ay magpapasiil sa ilalim ng kalooban ni Apocalypse. Wala nang digmaan at pang-aagaw. Sa gitna ng panganib, ang mutant team ay nakarating sa Cairo. Nakita ang sitwasyon, si Wolverine, dahil sa laki ng gulo. Agad na nagpas siyang maghiwa-hiwalay. Inilipat ng Nightcrawler ang sarili sa loob ng piramide para iligtas ang doktor sa altar. Ang iba naman ang baalang magharap sa apat na mangangabayo ng apokalipsis. Kaso, napakakomplikado ng loob ng palasyo. Pagkapasok pa lang ni Nightcrawler, hindi na niya alam ang tamang daan. At ang mas masama pa, ang anghel na nagbabantay sa altar, ay biglang sumugod mula sa itaas. Abala ang mga kasamahan sa pakikipaglaban kay Storm, kaya hindi sila makatulong. At nang makalapit na sila para tapusin ito, ngunit bigla na lang sumulpot si Sprite at tumulong. Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Bawat isa ay nag-aagawan at walang makakawala. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, si Nightcrawler ay kinailangang makipaglaban mag-isa sa anghel. Buti na lang at sa gitna ng pag-iwas at pag-atake, nakahanap din siya ng tsansa. Gamit ang kanyang kakayahang mag-teleport, nakulong niya ang anghel sa isang hawla. Ngunit sa oras na iyon, nagsimula na ang seremonya sa loob ng palasyo. Ang mga gintong ugat ay dumadaloy sa mga inskripsyon sa altar. Patuloy itong kumakalat at umaagos sa katawan ng propesor. Sa kanyang pagkalito, tila taglay na niya ang mga katangian ng isang diyosa na kalbo. Mabuti na lang at narinig ng Nightwalker na pumasok sa palasyo ang pagsigaw ng propesor. Isang pag-ikot ng katawan ang nagdala sa kalaban sa loob ng sasakyang pangdigma, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang buhok ng propesor. Alam ng lahat na hindi na dapat sila magtagal pa rito. Matapos ang misyon sa pagliligtas, sa tulong ng Nightwalker, naghahanda na silang umalis sa Cairo. Ngunit ang nabigo na si Apokalipsis ay hindi hahayaan silang basta na lang makaalis. Iniutos niya na pigilan ang mga ito kahit ano pa man ang mangyari. Nakita iyon ng anghel. Winagayway nito ang mga pakpak nitong bakal, pinutol ang kulungan, at lumipad pa itaas. Pagkatapos ay binigyan nito ng babala si Butterfly na magtulungan sila at sabay na tumalon para mag-combine. Matapos nitong buong lakas na itapon ang kasamahan niya sa eroplano, sumunod ang anghel at umatake. Nag-aalala ang lahat sa kaligtasan ng propesor kaya hindi sila naglakas loob na sumugod. Kaya naman, pinasunod ni Gan ni Chin si Nightwalker kasama ang iba pa para mag-teleport. Samantalang siya naman ay gumamit ng kapangyarihan para kontrolin ang eroplano at sumugod pababa. Ang matinding pagkawala ng timbang ay nagpahirap sa lahat na makatayo ng maayos. Ngunit ang anghel ay masyadong sabik na magtagumpay kaya muling umatake. Ngunit sa gitna ng panganib, matagumpay na nailayo ng Nightcrawler ang lahat. Samantalang ang anghel ay hindi nakapag-react at nahulog kasama ng mabilis na lumilipad na jet. Nakita ni Psylocke ang panganib at dali-daling tumalon pa atras. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang lightsaber at sinaksak ito sa pader para mapabagal ang pagbagsak. Kaya naman nakaligtas siya at nawalan ng malay. Nakita ni na Mystique at Quicksilver ang nangyari at sinubukang hikayatin si Magneto na magbago ng isip. Ano man ang mangyari, hindi nila kayang talikuran ang kanilang paniniwala at hayaang patayin ni Apocalypse si Professor X. Parang naantig si Magneto sa mga sinabi nila. Gumuhit sa isipan ko ang alaala ng aming pagkakaibigan. Isang luha ang pumatak sa aking pisngi. Ngunit bigla na lamang dumating si Changqi sa digmaan. Malamig ang mukha niya habang pinagmamasdan ng anghel na nagsakripisyo para sa kanya. Mga walang silbi.
Kahit hindi pa tapos ang ritual, may koneksyon pa rin silang dalawa. Maaaring matunton ni Chunky ang kinaroroonan ng propesor anumang oras. Biglang tumahimik ang paligid, pati ang nagliliyab na apoy ay huminto. Akala ko'y si Quicksilver na ang aatake kay Apocalypse gamit ang kanyang kapangyarihan. Inisip kong madali siyang matatalo dahil sa bilis niya. Pero minamaliit pa rin pala niya ang pinakamalakas na mutant sa kasaysayan. Isang iglap lang, natunton na ni Apocalypse ang kinaroroonan ni Quicksilver. Itinaas ang buhangin at pinigilan siya. At walang awa niyang pinutol ang magandang binti ng lalaki. Nakita iyon ni Psylocke kaya agad siyang sumulpot at nagsabing tutulong siya sa amo niya para patayin ang kalaban. Ngunit habang nakaka-relax si Apocalypse, bigla siyang sumipa ng espada patungo sa leeg ng lalaki. Ngunit sayang, nakakuha na si Apocalypse ng katawan at may kakayahang mag-ayos ng sugat. Ang ganitong uri ng pinsala ay walang epekto. Si Angel ay mahigpit na nahawakan sa lalamunan at unti-unting nagbabago ang anyo dahil sa sakit. Nakita ni Storm, na nagtatago sa sulok, ang kanyang iniidolo na natalo ni Apocalypse. Biglang nawasak ang kanyang paniniwala. Nagsimulang magduda kung ang perpektong mundo na sinasabi ni Apocalypse ay dapat paniwalaan. Nakita niyang malapit nang mamatay si Mystique. Bigla na lang nagkaroon ng ideya ang propesor, kung kaya ng Apocalypse na salakayin ang kanyang utak. Kaya rin niyang gamitin ang koneksyon nilang dalawa para mahayla ang pag-iisip ng kalaban sa kanyang teritoryo at doon makipaglaban. Gusto mo naman ng kapangyarihan ko, di ba? Maligayang pagdating sa mundo ko. Tunay ngang nakakagulat ang lakas ng propesor nang makatayo siya. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok ang Apocalypse na lubos na ikinagulat nito. Ngunit sa harap ng isang Diyos na nabubuhay na ng libo-libong taon, kulang pa rin ang kanyang karanasan. Ilang pag-ikot lang, ay mabilis na nakabawi ang Reyna at napigilan ang propesor na halos hindi na makalaban. At nasundan din ang kanilang kinaroroonan. Mukhang masasayang na ang lahat ng pagod ni Nojiu. Biglang may bumagsak na 2 bakal na tubo mula sa langit na hamarang sa daan. Niloko mo pala ako. Hindi, sila ang niloko ko. Buti na lang at nagsisi si Lauan, ang traidor, at kinontrol ang metal para umatake kay Chunky. Agad na tinanggal ni Cyclops ang kanyang salamin para makasabay. Ngunit kahit na ganoon, si Apocalypse ay nanatiling walang takot, habang pinipigilan ang pag-atake ng katawan. Ang kanyang kamalayan ay nanatili sa larangan ng propesor at pinagsusuntok ito ng husto. Nang makita ang sunod-sunod na pagkatalo ng kanyang mga kasamahan, bigla na lamang nagtiwala ang propesor at nagsabing si Apocalypse ay hindi kailanman mananalo, sapagkat mayroon silang pinakamalakas na mutant sa mundo, si Jean. Sa sandaling maalis niya ang kanyang pag-aalala at palayain ang kapangyarihan ng Phoenix sa kanyang katawan. Pati ang ninuno ng mga mutant na si Apocalypse ay hindi kayang makalaban. Ang malakas na enerhiya ay agad na nagpaalis sa kamalayan ni Jean Grey mula sa utak ng propesor. Nakita iyon ni Magneto at agad na sumalakay, sinamantala ang kahinaan nito. Alam ni Apocalypse na hindi siya makakapanalo kaya't susubukan sanang mag-teleport para makatakas. Ngunit pati si Storm ay sumama sa kanila at sinalakay din siya. Bagamat nabigo si Apocalypse, nakita niya na may mga mutant palang mas malakas pa sa kanya, at napangiti siya dahil doon. Kahit maging abo pa ako, sulit na ang buhay ko. Sa huli ng kwento, sina Magneto at Jean Grey ay nagtulungan, at muling itinayo ang Xavier School for Gifted Youngsters. Ngunit kahit na ganun, hindi pa rin niya mapapatawad ang sarili. Pinili niyang umalis ng mag-isa. Samantalang si Mystique naman ay bumuo ng isang grupo ng mga X-Men na nagtatanggol sa katarungan. At patuloy na isinusulat ang kanilang alamat. Si Professor X lang ang tumanda at lamubo.